Hello everyone! Welcome back to our kitchen and this is it. We have here a simple recipe na ibabahagi ko sa inyo ay ang classic palitaw, isang Pinoy kakanin na gawa sa glutinous rice flour. Yan, kailangan lang po natin dito ay 2 cup ng glutinous rice flour at haluan natin ng 1 cup of water. Yan, napakadili lang po ang recipe na ito. Pag magki-cravings po kayo ng kakanin, ito yung aking most recommended na kakanin dahil napakadili lang pong gawin at affordable ang mga ingredients. Yan, i-form natin yung ating dough hanggang sa ma-achieve po natin yung right consistency. Then, yan, ready na po ito para ma-form natin. Ipa-flatten natin ang gamit ng ating palad. Yan. So, mag-scoop tayo at least mga 2 tablespoon. Then, lagyan natin sa palad natin and roll over na ganyan. I-press natin gamit ang daliri at yan. Form parang tang, yung dila. Yan, parang dila-dila yung ating tang. Then, cook into a boiling water. Yan. Tignan nyo hanggang sa mag-float na yan. Yung lulutang siya. Yan. Kaya sasabing palitaw kasi pag lumutang yan, okay na. Then, ibabad nyo sa tubig na malinis, yung drinking water, para hindi po siya mag-sticky. Yan. So, gawin na yun hanggang sa matapos lahat ng ating dough. At don't forget, yung ating coconut ay steam po natin for just 5 minutes para ma-prevent natin yung mapanis. At, yan. Para sa mga iba na ayaw ng hilaw na grated coconut din. Huwag kalimutang i-drain yung tubig. Yan, i-drain natin at allow to exist water to drip. Yung mahulog yung tubig niya. Yan, kailangan natin ng sesame seeds natin ay ito-toast natin. Bakit kanyo? Kasi mas masarap yung ito-toast yan para lumabas talaga yung masarap na flavor at smell niya, yung amoy ng flavor at aroma ng sesame seeds. Yan. So, after nating magawa lahat, form na natin yan. I-form natin or assemble natin sa ating serving plate or sa bilao. Yan. So, kailangan nating maglagay ng sesame seeds. Ilagay natin at haluin sa ating coconut grated. Then, lagyan ng sugar, white sugar. So, yung sugar naman ay pwede kayo magdagdag ayon sa inyong lasa, panlasa. Yung medyo mas matamis, more sugar. Yung medyo hindi ayaw ng masyadong matamis, control lang po ang sugar. Yan. Then, ikot natin. Balutin natin yan. At, lagyan ng mga toppings natin na yan. Kukot natin. Yan. Diba? Ang sarap nito. Napakasimpleng gamin. Wala pang 1 oras. Meron ka na nitong snack na to para sa ating pamilya. Yan. Then, i-arrange natin. Meron pang isang way, yung muscovado sugar tsaka yung grated coconut. Pwede din gawin siyang bukayo. Yan. Gamit lamang ang muscovado sugar. To-toast natin yan. Cook lang yan ng kaunti sa ating pan. Yan. Yung ganyan nga. Magiging siya. Napakasarap na pang toppings din para sa ating palitaw. Yan. So, 2 klase po inilagay natin dito. Kasi yung aking mga anak gusto rin nila yung lasang bukayo at yung iba naman classic. Yan. So, para may papagpilian, 2 po yung aking ginawa na pang toppings natin. Yan, di ba? Yan yung gawa ko po na palitaw. Yan. Napakasarap at napakadaling gawin. Pwede po ninyo itong gawing pang merienda or pwede rin pang benta, pang negosyo sa loob lang ng tahanan. Pwede nating magawa at yan. At napakasimple lang po. I-serve na natin. Merienda time. Hello everyone! Welcome to our channel, to our Kitchenomics. Ito ang ating recipe today. Papatikin ko sa aking mga visitor dito sa bahay. Itong aming mga missionaries. Nagsaserve sa aming ward. Ngayon, titikman ni Sister Timbresa at saka ni Sister Samin. Tikman natin ang ating mga ginawa. Ito ang ating classic na palitaw. Ito naman yung ating may bukayo. Yan, 2 klase ang ating ginawa. Ito ang ating classic patang with bukayo. Yan. Anong saraan lasa, sister? Yan, tikman natin. Ahem.
may bukayo. Masarap na may bukayo. Saan yung mas masarap? Ito yung may bukayo. Classic or may bukayo? Classic. Sarap. Gusto ko yung classic. Classic. So, depende lang. Masaya. Tama na yung tamis na. Ang sarap ng classic. Okay. Sarap din naman. Thank you so much. Please don't forget to subscribe, like, and share. Thank you so much. Until next time.